Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Especially sa ating Dean's listeners, may special guest tayo ngayong araw ng unang araw, buwan ng Disyembre. Ikinagagalak nating pakilala sa inyo ang Revival King, napakabait, controversial din. Mga kaibigan, Revival King, Mr. Jojo Mendres, mula sa Marites. Ito po. Finally. Naka-guest ako sa Marites University. Hi, Kuya June, Ambet, and Ate Rose. Nako, talagang matagal ko nang gustong mag-guest dito sa inyo. Oh, thank you. Matagal ka na rin namin Matagal na. gustong i-guest. At maraming request, di ba? Pagka nagla-live kami. Yeah. Lalo na kay June. Yes. Wow. Sinasabi nila, i-guest ka raw. Lagi kanya sasagipin sa nalulubog na bangka. Wow, nako. Talagang, alam mo si Kuya June talagang ano yan eh. Yung mga sa Facebook ko, lagi siya nag-share, ganoon. Napaka-supportive talaga. Wala, di ba? Yun na. Anyway, Merry Christmas! Merry Christmas na rin. Merry Christmas. Although hindi kami sure kung anong basta araw within the ngayong December, pero definitely Christmas ano yan. Christmas. Oo. Dahil December, sa mga alam naman ng mga Dean's Lister. So ngayon ay unang araw ng December. At dahil unang araw ng December, meron siyang handog. Yes. Meron ho akong handog kasi ngayong December 1, Okay. December ay ngayon ang grand premiere ng music video ko under Star Music, ang ngayong Pasko'y Ikaw Pa Rin. Ngayong Pasko. Oo, ang hirap ng pinagdaanan ko dito sa... Napanood ko nga yung BTS mo, no? Mahirap Bakit talaga. naman? Kasi ang daming beses kami mag-shoot sa iba-ibang lugar. Ang problema, lagi nagkakabagyo. Ayun Kasi yun. itong nakaraan, sunod-sunod ang bagyo. Sunod-sunod na bagyo, Okay. sunod-sunod na cancel. So akala ko hindi matutuloy yung shoot. So kailangan may habol namin ng first week ng December. Para mapasabay talaga sa Oo. Pasko. Pero Atong- talagang meant to be dahil Yes. natapos. Nung dumating kami sa venue ay may ulan pa rin. So kailangan kasi namin makapture yung sunset, yung sunrise. Kailangan may araw. Kaya mabuti na lang yung last minute nung andun kami sa resort. Biglang Mahalin doon gumanda. resort, ha? Ha? Oo. Mahal nga. Napakinggan ko sa radyo mismo talaga? yung kanta Thank you. na sinulat pala ni Jonathan Manalo. Si Jonathan Manalo po ang nagsulat ng kantang ito. Napakagaling po talaga. Actually, ito yung second song Yes. na ginawa niya for me. Ang una yung Nandito Lang Ako under Star Music. Yes. At itong Ngayong Pasko, Ikaw Pa Rin. Oo, ito po ay tinanong ako ng Star Music. Sabi sa akin ng Star Music, ano daw yung mga gusto kong song for next year at kung meron pa akong kanta for this year na gusto ko. So ang hiniling ko is a Christmas song from Jonathan Manalo at yun po ibinigay nila sa akin. Bakit Christmas song? Siyempre kasi pag Pasko, laging every year, nandun yung kanta mo sa radyo, lagi kang maalala ng tao, gano'n. Kasi di ba yung kanta ni Gary Valenciano na super hit yung Pasko na Sinta Ko, at yung kanta ni Ariel Rivera na Sana yung Pasko. At And of course, ni Jose Marichan. Yung kay Jose Marichan. Pero syempre yung Tagalog songs, Yeah. yung kay Gary at saka yung kay Ariel. Ariel. So parang nagawa sila ng kanta na sana ay maging ganun din At sana. somehow parang medyo romantic. Oo. Oo. Hugot Kasi yung sana ngayong Pasko na Sinta Ko, Ito. may pagka-romantic. Ito, Ito rin, ganun din ba Yan, siya? ganyan din siya. Pero Ganyan. malungkot. malungkot talaga ng mga kanta sa Pasko. Oo. Di ba yung Pasko na Sinta Ko malungkot? Malungkot din. Pero ngayong Pasko, ikaw Ikaw pa pa rin. rin. Ikaw pa rin. Oo, So, ngayon. ano ba to? Sumasalamin sa totoong nararamdaman ng Nararamdaman. isang Jojo Mendres? Ano ang pinanggagalingan nung kantang yon? At Hindi sino ko- yung sana ikaw pa rin? Oh, hindi ko alam kay Jonathan Manalo. Dahil siya nagsulat. Kasi Oo, sinabi, naman. kasi nung present ko, Jonathan, nung present sa boardroom ng Star Music, actually wala akong alam dun sa song. Okay. Kundi andun yung big boss ng Star Music, ang production team, ang artist circle, lahat nandun kami. So nung present ni Jonathan Manalo, lahat kami lumuluha. Lumuluha kami. Sabi ko, bakit ganito yung kanta? First time na marinig namin, parang may kumukurot sa puso. So sabi ni Jonathan sa akin, ginawa ko yan especially for you. Wow. So, Bakit daw? Di mo siya tinanong? hindi ko tinanong, kundi ang pumasok kasi sa isip ko nung present niya sa akin yun, para akong natakot.
Dahil sobrang ganda nung kanta. Jonathan Manalo. Jonathan yun. Manalo. Kaya nga every time na nagre-recording kami ni Jonathan, yung lalo na nandito lang ako, inunahan ko siya. Kasi mako-conscious ako kapag nakabantay siya sa akin. Gusto niya kasi naka-hands-on. So, a day before the recording, nag-recording na ako. So, pag meet namin on the second day, doon siya ngayon magko-comment sa ginawa ko. So, it's up to him kung meron siyang gustong ipabago or ulitin ko uli. Same as dito sa ngayong Pasko ikaw pa rin. Nakabantay talaga. Binantayan ako ni Jonathan. Okay. So ngayon ay napapanood na yung music video din. Diba? Naka-up na siya sa mga Platform, yung music platform like. Lahat ng music platform. even YouTube. Even yung kanta nakalabas na rin siya. Spotify. You can download it na sa lahat ng social media platform. Bago to lumabas, may lumabas na chika. Ayan Na na. di umano'y si Mark Hera Mhm. ay kasama daw sa music video. Pero dun sa napapanood namin, Wala naman. parang wala naman. Pero, Ayan na. may nasilip kami. Ay! May nasilip ako eh. Baka hindi kumpleto yung music video, Ayun no? nga eh. Or may lalabas bang ibang version Iyon. na parang nasilip namin doon Para sa Mark nasilip, eh. oo. Actually, Director's cut. siguro, kasi ang hirap magkomento kasi actually, nung nandun kami sa Batangas, nung nagsushoot kami, syempre, andun yung nag-assist sa aming mga staff ng resort. So, syempre, nung nandun kami, meron naka-recognize sa akin, alam yung mga chismis-chismis, napag-uusapan doon, tapos sabi nila, andun daw si Mark Hera sa kabilang resort. Para naman. Ulo, sa kabilang resort. Ano to? Coincidence? Nagkataon lang. Sabi, pero hindi ko naman nakita. So siguro, baka dun, Hindi alam mo naman na, dun umiingay yung Pero nasa music usap-usapan. video eh. Ayun na. Music video, kasi nga, Na hindi pa nare-release kaya abangan nyo rin yun. May director's cut daw yan eh. oo, kasi nga, alam mong tao, pag may nakikita, laging dinudugtong doon ang usapan. Kaya, bahala na po kayo. Bahala na po kayo ng isipin nyo. Kasi po, kayo na hong manood kasi syempre, mahirap pag ako nagkomento. Totoo naman. Baka mamaya may masabi na naman. mamaya naman. Pero diretsuhan, sana ngayong Pasko, siya pa rin ba? Alin? Ang ganda ng pagkaling. Oo, Alin. Hindi, kasi yung sa amin kasi ni Mark Heras, magkaibigan po kami. Magkaibigan. Nagsimula kami sa pagkwento ng kanyang buhay. Mabait na tao si Mark Heras. Mhm. Mabait siyang tao. Siguro meron lang mga bagay na hindi kami pinagkasunduan. Parang magkaibigan. Ganon. Pero despite that mga ganyang differences, okay pa rin. Okay pa rin. At least hindi na kami nag-aaway, nagbabangayan or nagsasalita ng, let's say meron siyang meron siyang nararamdaman na sinasabi niya sa media na ma-magnify. Pag ako naman dati, hindi ako makapagpigil din. Ngayon with my new management, si Rams David, napipigilan ako ngayon. Di ba? Wag kang Hello, magsasalita. Ateng! Wag kang magsasalita. Wag. So, nakokontrol niya. Okay? So, syempre, alam mo, sa social media, pag pinakita ang pictures nyo together or whatever, sila na nagagawa ng Kwento. Yes. Magnify ang bawat bagay. Kaya kahit anong i-deny mo ang isang bagay, aminin mo, i-deny mo, wala kang magagawa kung yun ang nasa isip nila. Correct. But going back nga doon sa tanong ni Rose, ngayong Pasko nga. Oo. Siya pa rin. Oo, ano nga kayo ngayong Pasko? Wala. Wala. Malinaw lang. Kayo, Nililinaw lang din. Kasi nga, alam mo nga, tao naluto na ang isip nila. Naluto na ang isip nila. Nag-start ito sa Okada. Kasi magko-collab kami with my song Somewhere in My Past. So ngayon, nagkita kami sa Starbucks sa Okada. Gabi nun. So marami kami. Andun ang manager ko, andun ang kanyang staff. So nung pumunta kami sa room, kasi nga, dun isushoot yung collaboration. Alam mo, may mga malisyosong tao na nag-upload ng picture na kaming dalawa. May mga si Rodelio. Baka nga si Rodel yan eh. Hindi pa si Rodelio. Pero alam mo, recent na. didiretso yung kung tanong, although you said it earlier na friends lang, magkaibigan kayo ni Mark. Oo.
Pero patuloy yung pag-link sa inyong dalawa, patuloy yung issue sa inyong dalawa. Hindi mamatay-matay. Oo, hindi mamatay-matay. Pero meron din mga nagsasabi na, nako, gimmick lang yan, nako, gamitan lang yan. Dun sa aspetong yon, how do you feel? How do you react? Hindi ko masasabing nagamitan kasi wala namang plano for that na it's a simple collaboration na lumaki, na magnify, nagbigay ng malisyosong Showbiz. So, it really na-magnify. na broadcast. Nagsanga-sanga. Pumasok sa malalaking network, na balita. Yes. So, mga taong mga nagchichismis, kanakabitan na ng kwento, ganyan-ganyan. Ang dami na. So, kung papatulan ko siya at mag-explain ako, hindi mo mapapaliwanag ng maayos, di ba? Sa palagay mo, paano nakatulong o hindi nakatulong yung ganung... For Mark, I think kasi nabanggit naman niya sa akin na siya, malaki ang naitulong sa kanya yung kasi nung pinakita niya sa akin yung calendar niya nung gabi Biglang may mga sa Laccent Hotel, nung Mm-mm. kami sa Laccent Hotel, pinagmalaki niya sa akin, sabi niya, Jo, tingnan mo yung aking guestings, activities niya, grabe, buong buwan, sunod na buwan, as in walang bakante. Kaya parang nandun yung pasasalamat niya kasi ang laki ng naitulong for him. Umingay siya. Umingay siya, sa totoo lang. Ako naman, ay yung kanta kong Somewhere in My Past, lalo siyang maingay lalo. 65 million. Viral, correct. 65 million views. Wow. Tapos dumating pa ang Nandito Lang Ako. And ngayon, meron ako ngayong Pasko, Ikaw Pa Rin. Then coming next year, nasa akin yung binigay sa akin ng Star Music ang remake ng Yakap. Tamis ng Unang Halik. Ako rin, bakit ba ganyan ni Dina Bonnevie? Wow! Ako ho yung nakakanta ko for next year. So, ang daming nagawang mabuti sa amin dalawa. Madami. Meron rin kami ng duet. Nag-duet na pakinggan nyo yung duet namin. Hindi pa. Ako pinlay sa Anong mga FM. song ito? Somewhere in My Past. May duet version kami ni So, siya Mark. talaga yung Somewhere in Your Past, Ha? Siya talaga. At siya rin yung Kasi ngayong Pasko iba na eh. Sabi ba niya iba na? Parang hindi naman. Ikaw pa rin eh. Wala. Ikaw pa rin nga eh. Oh. Sana ngayong Pasko. Kaysa rin kay ikaw pa rin. Jojo. Ang gaganda ng mga naka-line up mo. Iko-cover. At mga mga hit songs. Laging pambansang awit yan. Correct. Kasi alam niyo ho, kasi si Mark, syempre lumaki siya sa gay parents. Oo. Ako naman, lumaki ako kasama ko ang nanay ko, ang sister ko, surrounded ako ng mga babae. Kaya ako ay medyo malamya ang kilos ko na pag kaming dalawa pinagsama ni Mark, andun ang, alam mo na, mali siya. Which is, di ba, ang hirap po na ipaliwanag sa lahat. Pero maganda na rin eventually, dahil sa mga charity works na ginagawa ko, yung mga contents na ginagawa ko, yung escalator, namimigay ako ng pera sa escalator. Yung garapon-garapon. Yung mga garapon, yung casual sa garapon. Ngayon, Nasaan ba yung garapon na yan? Ba't walang garapon dito? May lalabas. Pero bakit mo nga ginagawa yung mga Yes. content? Yung, nakita ko yun, napanood ko yun. Yung Yung sa escalator. packet ka o pababa ka, yung isa naman. Makakasalubong, yeah. Tapos bigla mong aabot. Nagugulat talaga sila eh. kasi ako, nung kabataan ko, Hindi kami nag-expect, Jo. Di tayo sumasakay ng elevator ay ng escalator kasi. Yeah, sige, Jo. kasi nung kabataan ko, mahilig akong sumali sa radyo. Yung mga contest doon, ang papanalunan mo plaka. So, Saang lugar yan? sa Lucena City. Lucena, So, may mga AM stations doon. Local Radio stations. So, ang libangan ko, sumali ako sa radyo. Nagbabago ako ng pangalan ko tuwing nananalo ako para makaipon ako ng maraming plaka. Okay? Okay. So, syempre, alam ko yung pakiramdam ng nananalo, na naghihintay ka kung ikaw ay mananalo. Same mas ang ginagawa ko ngayon. So, yung mga taong, alam nyo, all over the Philippines, makikita mo yung mga tumatawag sa akin. Merong taga Davao, Sultan Kudarat, lahat ng mga Baguio, Pampanga, dumadami siya. So, ibig sabihin nun, nawiwilig sila sa ganon. Minsan may nagluluto, habang nagluluto siya, nanonood siya sa akin. Minsan nasa opisina siya, nagmamadali siyang umuwi. Alam mo yung mga ganong kwento ng mga callers ko, sumasalamin yun sa buhay ko. Na ayokong kalimutan yun sa bahagi ng buhay ko kasi yun ay nangyari sa akin nung mahirap pa yung Nagdaanan mo talaga. yung sobrang hirap ng buhay ko, Kuya Jun Ambetro. Sobrang hirap ng buhay ko. So nung nabago ng Panginoon yung buhay ko, nabigyan niya ako ng magandang blessings. Lahat ng yun ay idinasal ko sa Kanya at hindi ko in-expect na ibibigay niya sa akin. Kaya yung mga taong andyan, tulad po nung nakasalubong ko sa escalator, Ayun nga, ano yun?
Sorry ha, may Random yun. iCard. Random. Random lang. yun. Wala kayong, ay, feeling ko, kailangan ito. Walang ganun. Alam mo, diyan ka makikita talagang kung ikaw ang channel of blessings ng Panginoon. Kasi, pagbigay ko, halimbawa, meron kami naabutan na tao, lumuha siya. Kasi, isa siyang OFW for 35 years. Wala siyang pera ngayon. Wala siyang naipon. Wala. Kaya siya naglalakad sa mall. Kasi, wala siyang pupuntahan. Wala sa sarili. Yung kanyang anak ay drug addict. Iniwan siya. Kaya nung nabigyan ko sa kanya yung 1,000, sabi niya, napakalaking halaga nito sa akin. Tatanggapin ko ito at maraming salamat. Alam mo yung mga ganong sitwasyon na hindi mo yun inaasahan, yung sa pagkatao ko, yun ang nagbibigay ba sa akin para hindi ko makalimutan yung pinanggalingan ko. Galing. Kasi mahirap yung malunod ka sa sitwasyon ng buhay mo sa kasalukuyan. Kaya lagi akong nasa baba, pinipilit ko na ang kasalamuha ko, mga ordinaryong tao, kasi doon ako nagmula. Oo, hindi ko yung kinakalimutan. Yun. Pero Jo, masarap yan eh. Maganda naman talaga yung tumutulong ka, no? Marami ka natutulungan. Pero paano mo na make sure na somehow hindi ka rin maaabuso? Kasi sa akin kasi, hindi ko na iniisip yung ako inaabuso. Nagkapaabuso ka na talaga. Bahala na ang Panginoon sa taong nananamantala at Yun. umaabuso. Di ba? Ito, one good example. Halimbawa, may dumaing sa aking tao na sasabihin na kailangan niya. Dapat bang imbestigahan ko pa siya or alamin ko kung bakit ando na yung may pangangailangan. Diba? So ako... Paano niloloko ka Oo lang? nga, paano kung nanloloko? Hindi Kasi para bahala na kasi si sa Lord. akin kasi, whatever... Ayoko magbigay doon kay Mark na kasi mayroon siya mga bagay na nilalapit sa akin na binibigay ko. Wala yung kapalit, wala yung kahulugan. Yun ay tulong ko sa kanya. Wala ka na ano talaga. Walang ano yun. Wala. Kahit sino yung lumapit sa akin, okay yun. Wala akong sinasabing, kaya kita binigyan kasi dapat itong sukli, itong kapalit. Walang ganun. So, hindi ko iisipin ng inabuso ba ako ng tao o niloloko niya, dinrumahan niya ako para makunan niya ako ng pera. Hindi ko na yun iniisip kasi ang importante, kung naloko siya sa akin, konsensya niya yun. Pero sa tinagal-tagal na ginagawa mo yan, wala ka talagang na-experience na meron. naloko ka. I'm sure meron. Madami. Kasi, I'm sure. Kasi alam mo, ayoko magbuhat ng sarili kong bangko kasi mabait ako. Pag ako ginawan ako ng masama, madali ako magpatawad. Okay. Para bang feeling ko, pag nag-away tayo ngayon, nagsigawan tayo, mamaya wala na. Parang dumaan lang na ganun. May kwento mo ano. Yes. Kaya ano. Alam mo, for the sake din ng mga viewers natin na I'm sure maraming nagkataka, maraming nagkatanong. Sabi, nabanggit mo kasi kanina na dati talagang mahirap lang din kayo, walang-wala. So, paano ba? Paano naging yung, kumbaga, from rags to riches story na yan? Natutulog po ako sa papag na punong-puno ng surot. Nangungupahan kami sa isang maliit na bahay sa Lucena City. Nagpapagpag po ako ng tingting, nagbibilang ako ng mga tingting. Ibinabandel ko yun, walis tingting, binabandel ko po yun ng 100 pieces. Naglalalanin po ako ng buli. So, sa kabataan ko pong yun, ay at the back of my mind, wala akong naririnig na boses, kundi ang sinasabi lagi sa akin ng Panginoon ay, basta magi kang mabuting tao at mahalin mo ang magulang mo at pamilya mo, ibibless kita. So, paano ako maniniwala na ibibless ako ng Panginoon? Gayong nangungupahan ako, kami ng nanay ko, ng pamilya ko, sa isang maliit na bahay na puro surot ang aking hinihigan. Nagbibilad ako ng tingting. So doon pa lang kita mo nang wala na akong kinabukasan. Panalo. Paano? Kasi nung ang nangyari kasi sa real estate, ako sinabihan ako ng mama ko na sumama ka sa Tita Norma mo. Pag-aralan mo ang real estate. Ayoko talaga, as in ayoko. Hindi, sumama ka, walang masamang, subukan mo. So sumama ako. So pagsama ko doon, nakita ko, yung first sama ko pa lang, nakita ko yung way ng pakikipag-usap nila sa phone, sa buyer nila. Kasi napatsyempong closing ako ng deal. Sumama. Mga ilang taong ka neto, Jo? Siguro mga 15, 16. Baka mo pa. Nag-aaral ka pa nun?
parang wala Hindi ka na. na nag-aaral ng mga Pero hindi yung na. 15 high school, Oo, walang oo, yan. oo, parang ganun. Parang nag-stop ako ng 2 years yata, parang ganun eh. So, yung ganung edad ko na sinabi ng mama ko na sumama ako kay Tita Norma. Tita. Oo. Alam mo, sila puro cart ng groceries kasi kumita sila ng malaking halaga. The only balato na binigay sa akin is 500 pesos. Nakita ko sila lahat, punong-puno sila ng cart. Groceries. Alam mo, Naku, hindi yan yung Alam ko, totoo sa DTI. kaya sabihin ko nga eh. Na, sila, Hindi pang anong year yan? Oo. Nung year pa lang na yun 500 pala. pesos. Pero I'm sure by that time, yung 500 na yun, Oo, marami na. oo. Hindi pang Noche Hindi. Buena. Pag Noche Buena Ang yun nabili ko lang nun, ilang pack lang ng knick-knack. Naku, kita mo na nga. Oo, Ilang itong years DTI ago na natin yan. kasi. Ilang pack lang. Anyway. Papunta tayo sa Noche Anyway. Buena. Oh. Kasi nabanggit mo yung 500 eh. Oo. So, yun, doon ako nagsimula. So, parang alam mo, parang nalulungkot ako, na parang naiinggit ako Siyempre. dahil ang ganda ng buhay nila. Ako ay 500 pesos na knickknacks lang ang nabili ko. So, yung mga chocolate Yung coated na chocolate na nasa biscuits. ano lang yun ah. Nasa Oo. pack ng para mga ano. Okay. Yun na, favorite ko yun. Kaya every time na Lord, pag ang nakikita masarap ko yun, lumuluha talaga ako kasi hindi ko Kwento makalimutan sa sa iyo. buhay ko Naalala yun. mo, Yung knickknacks na yan. Yak. Oo. Ngayon, after few years, nung medyo Natuto ka natututo na. ako sa real estate, merong isang super yaman na Chinese dito. I think they're the owner of Lepanto Minings. Yung magkapatid na yun. Meron transaction ng certain brokers na hindi nila madandil na kukuha ng property sa Quezon Province. So, ang ginawa, inilapit sa akin. So, ako, nung dumating sila sa Lucena, hindi ako naniniwala sila yung buyer kasi nakasakay lang sila sa ordinary na Kotse, sasakyan. sasakyan. Oo. Papanghusga ako Naku, noon. na-judge mo Okay. naman. Papanghusga ako. Kaya, Judgmental na Judgmental naman ito. kaya humingi lagi ako ng tawad sa Panginoon kasi mapanghusga talaga po ako. Pero naging daan yun. Oo. So ngayon, sa katamadan ko, hindi ako prepared. Nagtuturo na lang ako ng mga properties na bibilhin nila na hindi ko alam. Talaga Yung mga pala. properties, basta lang matapos lang yung deal na yon. So, nung pagtuturo ko, ganyan-ganyan, so umalis na sila. And a week after, tumawag sa akin ng mga brokers at sabi sa akin ng mga brokers from Manila, lahat ng itinuro mo ay bibilhin at nagustuhan. Oh, Diyan nagsimula. At kaya alam mo, yung miracle ng Panginoon, ibibigay You're nila only sa... 16 at that time. Hindi, ano na. I think after 3 or 4 years na noon. Ganun. Medyo na-familiar na ako, napag-aralan ko na. So yung mga experience kong 500 na balato, 500. nakatatak yun. Siyempre kung lupain na yung... From 500 pesos, naging 500,000 na ba ang mga 5 million. komisyon? Ang question ay, yung bang mga properties na yun ay for sale? Ay, Siya pa yun. Yan. Kaya ang So yun lahat ng pinagtututuro mo, hindi Oo, ka sigurado. sigurado. Kaya binalikan ko siya isa-isa okay. at talagang ipinagkaloob sa akin ng Panginoon kasi all those properties, lahat ng makausap ko ang mga may-ari Ay, gusto ay for ibenta. sale. Yun. Doon nagsimula ang kwento. so real estate ang dahilan. O sa real estate. Kaya ang Panginoon talaga ay kapag gusto niyang baguhin ang buhay mo sa panahon na hindi mo alam, gagawin niya yun. Gagawin niya. Considering na naging mapanghusga ka mo ka ikaw, Oo. Siguro yun yung mga bagay na sa sarili ko ay alam ko na kahit ngayon ayoko nang ganun. parang- Kaya Natutunan ngayon, ko na. kahit na Oo. mukhang baka lulukohin ka lang nito. Hindi na, ayan ayoko na. Pinagpapasa Diyos mo na. ko na lang yun. So marami ako natutunan sa buhay ko kaya nga tuwing nagsasalita ako, nangangaral ako sa mga, alam mo na yung mga bagong tao na nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ako yung salamin na, salamin ako na Salamin. may pag-asa. Yun. May pag-asa. Ang dami siya pa rin mga stories ng mga rags to riches. Ito naman sa akin, ganito ang kwento ng buhay ko rin na pwede kong ma-share na magbigay ng inspiration sa mga inspiring tao talaga. na Ang ano na, galing. di ba? Sa gitna ng lahat ng ito, saan pumasok yung musika? Yung pagkanta mo, yung hilig mo na, alam mo, yung ganyan. Kasi nung bata ako at the age of parang 10 yata ako noon, sumali ako sa Pitogo, Quezon ng singing contest. Okay? Bawal pang sumali yung edad kong yun nung time na yun. Daya ka na edad. Hindi ako nang daya Kasi ng hindi ka edad. nagpalit ng pangalan. Hanggang daya ka Hindi na ako nang daya ng edad. So, baka... Nagpapalit siya ng pangalan. Hindi ako nang daya ng edad, kundi Oh.
nakitan siguro sa akin ng mga para bang pang-entertain lang ako. So yun, ang kinanta ko nun is Mr. DJ. Yeah, Kay Sharon. Mr. DJ Ken. Okay. Natalo ako. Sharon ko na. Sharon. Natalo ako. Ay. Umiyak ako. Binigyan ako ng consolation nung mga judges. Binigyan ako, natuwa sila sa akin. So doon nagsimula yung gusto ko sa kanta. Hanggang sa yun nung nagkakapera na ako, nagpunta na ako ng Manila, inupa ako ng mama ko sa maliit na condominium. Tapos ibalikan rin ako minsan sa Lucena, nakabus ako. Nag-aral ako sa Ryan Cayabyab Music. Ryan Cayabyab, kaklase ko si... dito? 20 plus na yun eh. Okay. Taray, Ryan Cayabyab, national artist. Kaklase ko si Jolina, si Lindsay Custodio, yan, si Jen Marini. Magkakaklase kami. Nakikita mo na sila ngayon? Nakikita mo? Hindi, ang tagal Ay, na. pa. Hindi, ang tagal-tagal ng So panahon. ever since na nag-active ka sa entertainment? Walang chance. Walang chance. Jolens, Oo. Walang chance, Lindsay. Sa tingin mo Lindsay. natatandaan ka pa nila? Hindi na siguro. Hindi na. Kasi sikat sila nun eh. Okay. Super sikat sila. Ako Time naman, at TV days. ordinaryong tao lang naman ako noon. Kaya hindi na siguro na ako napapansin. Pero sila, syempre, nahangaan ko sila noon. Hindi ako makapaniwalang kaklase ko sila. So, di ba? Kaya yun. Kaya, Dapat pala, pag nagkaroon ka ng concert, Sama pwede mo mo silang sila. i-guest. Yes. kaya nga, isama ko sila pag nagkameron ng ganyang ano. So, yun, ang pinakaunang ni-remake ko ay ang Tuyo ng Damdamin. Ako ang pinakaunang nag-remake. Apo. Ano nga yung tuyo? Apo. Minsan kahit napili. Talaga yung pala title. Ano naman ang pinayo sa'yo ni Maestro Ryan Cayabyab? Di ba kasi si Ryan matari din yun eh. Pag hindi ka nakitaan ng potential nun. Actually, hindi si Ryan Cayabyab ang nag-handle sa amin. I think it's Okay. Moy Ortiz. Si Si Moy Moy. ng Moy. Company. company. Si Moy Ortiz. Si Ryan Cayabyab, si Mr. Ryan Cayabyab, the Ryan Cayabyab, nakita namin siya sa rehearsal at saka sa performance namin doon sa recital namin sa PICC. Aray, recital. PICC yata o CCP. Alam mo, nalimutan ko na yun. Anyway, magkalapit Yun, lang so, naman. yun ang pinaka first song ko. Tuyo ng Damdamin, nag-top 10 siya sa Linggo na po sila. Okay. Tapos ay ginawan ako ng music video ng Itbulaga. Ginawan ako ng music video ng Itbulaga at nilaunch ang kanta ko kay Kuya Germs. Oh. Ang tagal na rin pala talaga Oo si nga. Jojo. ha? So, pero ganyan. ang tagal na nun eh. So, may time na huminto ka rin talaga. Ang dami, lagi akong Kaya on and nga. off. So, On and bakit? off. Kasi walang direction, wala akong Nag-guide. Walang walang- nagmamanage. may nag-manage sa akin. Doon ako lumuha kasi naniwala ako dun sa manager ko dati, yung pinakaunang manager ko dati. Aray. Pinapaniwala kami ni Mama na ilo-launch ako sa isang venue sa Heartbeat Mega Disco. Alam mo Oh my God, kung... sobrang tagal. 80s? Oo. Ang laki. Sumasayaw pa ako Meron, nun. di ba may Heartbeat? Diba? Oo, Buhay pa rin yes. ang Heartbeat ngayon, di ba? Oh, pero ano na siya, parang may Pero- casino na siya, Oh. tsaka girl. Pakinggan nyo yan. Kita nyo yung malaking Girly, venue girly bar. doon? Concert yung yan. Kita Oo. nyo yung malaking venue doon? Oo. Alam mo, ang nanonood lang sa amin ni Mama, I think, tatlo si Mama o 5 nasa Oh my audience. God. Wala nang iba. Niloko sila. Pero buti hindi Diba? ka na disheartened, Oo. hindi ka Nadala. nadala, or Lumuha ako doon. Malungkot ako. Pero ang mama ko, parang pinakikita sa akin na tuwan-tuwa siya. Parang feel na feel niyang maraming tao, pero wala. Parang iparamdam sa akin na okay lang. Ganun. Kaya ang nga, pagmamahal ng isang ina. Kaya, Kaloka, di ba? Ang dami kong pinagdaanan sa show. Dito sa recording na akala ng tao yung na-achieve kong mga papuri ngayon sa kanta ko, yung mga awards na nare-receive ko, ay akala basta ganun lang. Hindi po. Oh, ang may hirap. pinagdaanan. Ang hirap ng pinagdaanan ko. Oh, now you are being called as the Revival Revival King. King. How do you feel about it? Hindi pa rin siya nagsisink in sa akin kasi alam ko sa sarili ko mas marami yung deserving sa title na yan. Okay? Kasi ako naman ay hindi naman ganun kadami ng hit songs at ang dami-dami diyang deserving. Si Jed Madela, deserving siya to be the Revival King. Ang dami, Ogie Alcacid, ganyan-ganyan. Kaya lang po, hindi naman po ako nagbigay ng title sa sarili ko, kundi ito po ay nung nanalo ako sa PMPC Star Awards for Music ng Revival Song of the Year. Yan po, dyan po ang mga tao nagbigay po sa akin ng title for the song Handog. Yan. Kaya hindi ako dun sa title eh. Sa akin is ma-appreciate ng tao,
At saka ako naman fully blessed na sa sarili ko eh. Fully blessed ako. Ang sa akin is, ang sarap ng feeling ko, pag narinig kong kanta ko sa radyo, masaya na ako noon. Pag may nagme-message sa akin na gusto nila yung song, tuwan-tuwa na ako noon. Hindi na ako naghahangad pa ng kung ano-ano sa buhay. Ganyan. Actually, speaking of hangad, anong pangarap mo? Pangarap ko ay, yun lang, tuloy-tuloy lang yung pagtulong ko. Oh. Ang dami, maraming nangangailangan, kaya nga alam mo dun sa aking live, dun ko nakikita ang buhay ng bawat isa. Dahil lamang sa konting halaga, 2,000, 3,000 pang dagdag na pambili ng gamot nila. Kasi ang tatay niya may cancer. Lahat nun, maluluha ka. Kaya nga laging sinasabi ko, sana yung mga, alam mo na, yung mga perang nawawala sa atin, na nakukuha ng mga malalaking tao, ang laki ng matutulong nun, di ba? Ang laki ng matutulong nun sa bawat mahihirap na nandyan na hindi napapansin. And even pag sasakali, makikita mo ang dami na mamalimos. Bakit hindi sila mawala doon? Ba't nandun lagi sila? Kahit sabihin mo na sasabihin yan daw dahil sa... Makukuleto, ayaw din talaga. Hindi, meron sindikato. Hayaan mo na kasi baka mamaya meron silang kota para... Dahil pag wala silang kota, hindi sila papakainin. Alam mo, gets kita. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Still, no? Diba? Sa akin, hayaan mo na. At least, importante sa Panginoon, tinulungan mo. Bahala na kayo kung ano nangyari. Nakatulong ka sa mga sindikato. Ito yung tatanong ko nga kasi in connection with that. Anong feeling mo na ikaw gumagawa ka ng mga ganyang bagay, pero yung nagbabayad ka ng tax, yung mga nasa gobyernong inaasahan mong dapat gumaganyan din, anong nararamdaman mo pag nakikita mong sana gumagawa rin ng ganito ang nasa gobyerno ko? Ang iniisip ko na lang dyan ay may hangganan ng lahat. Okay? Wala tayong madadala. Ang lahat ng nakikita natin, lahat to, sa Panginoon to, siya ang may-ari nito. Tayo lang itauhan niya na mag-manage, humawak, o ano man ang gawin natin is payamanin ang mas palaguin pa ang kung anong sa Panginoon. Ang problema, ini-internalize ng tao na kanya yun. Hindi po inyo yan. At lahat po yan, at the end of the day, wala tayong madadala. Sa katotohanan lang. Kaya kayong mga nandiyan dyan sa kurakot, ha? Oo. Hindi nyo madadala yan, sabi niyo. Kumbaga, dapat balanse. Balanse tayo sa buhay natin. If we are blessed with so many things, i-share natin to kasi at the end of the day, wala talaga tayong madadala. Nakakalungkot. Mabuting puso ka. Mas ba nakakalungkot kapag sobrang yaman mo, tapos nasa bed of ano ka na, nakikita mo na, hindi ka pa rin makontento. Oo, kasi maalala mo, ang mga ang mansion ko, ang sasakyan ko, andyan lahat, mas masakit yun. Tama. Kaysa sa taong nandun siya sa peligro ng buhay niya, na ordinaryong buhay. Hindi masakit yun kasi ang iiwanan niya, wala naman eh. Kumbaga, minahal niya ang pera. Oo, di ba? Pero may tanong din ako. Since content creator ka, syempre malamang diyan may mga nagsasabi, naku, for the content lang yung ginagawa mo. Pero bukod doon, ano yung komento sa'yo o na nabasa mo na para sa'yo below the belt o nasaktan ka talaga? Ay yung kay Mark Heras. Ayun talaga. Grabe. Sobrang bagyo sa akin yan. Dahil pang pinagsama-samang klase ng bagyo ang dumating sa buhay ko. Lahat talaga. Siguro, ako laman ng... Oo, ang tagal nun. Mahigit 1 buwan akong binubugbog talaga ng intriga. Hindi ako makapagsalita kasi it's hard for me to explain. Paulit-ulit lang. Ang tao mapanghusga. Kaya nga, nung medyo humuhupa na siya, nung gumawa na ako at pinakita, alam mo, nagtatanggol sa akin yung mga taong natutulungan ko. Good. Na hindi ko, alam mo, naluha ako noon nang meron isang sikat na sikat ngayon na hindi ko in-expect na tatawagan ako na sasabihin niya, alam mo ba, nung nagsisimula pa lang ako sa Lucena, ay binibigyan mo ako doon, pinasasalubungan mo ako. Hindi ko na yung matandaan. Tago natin siya sa pangalan. Hindi sabihin ko na kasi open naman siya si Papa Dudut. Okay. Papa Dudut ng number 1 ng love stories ng LSFM. Super sikat ni Papa Dudut. Ang ganda-ganda ng buhay niya. Sabi ko, binibigyan ba kita noon sa radio stations? Kasi mahilig ako magbigay-bigay kahit magkano o ano man. Oo, natatandaan ko yan. Pare, hindi ko yan makakalimutan. Yung kabutihan mo sa akin. Alam mo, piniplay niya ang kanta ko. Walang kapalit yun.
Piniplay niya ang kanta ko sa program sa LSFM. LSI at GMA yan. Oo, so ang dami ko palang natulungan na hindi ko na maalala. Yun, kaya sabi ko, mas magandang nakatanim sa puso ng tao yung kabutihang ginawa mo. Kaya sila na yung nagdidepensa sa akin. Sila yung, kaysa ako magdepensa sa sarili ko na wala akong kalaban-laban, mga tao nang nakapaligid na natulungan ko ang magsasalita for me. So it's great to be kind pa rin. Tanong ko lang nga, Jojo, di ba, naging parte si Nora Honor nung kanta mo, di ba? How do you feel now na wala na si Ate Guy? Si Ate Guy kasi ay napakabait kasi being the superstar, hindi siya nagdalawang isip na suportahan ako. Okay. Diba, napakalaki ng natulong ni Ate Guy sa akin. Malungkot ako nung nawala siya kasi kasama siya dapat sa music video nang nandito lang ako. She will play the role of parang naghihintay siya dun sa tao, tapos lumipas ng panahon, andun pa rin siya. So nung nung naka-schedule ng shoot noon, siguro mga 2 weeks before nung siya mawala, Diyos ko, nalungkot talaga kami kasi alam ng Star Music na isushoot na namin yun. Oo. Kaya napakalaki ng kawalan sa akin ni Ate Guy kasi pero mo superstar. Suportahan ako tapos doon sa kanyang ginawang video pumapalakpak siya nung narinig niya yung Somewhere in My Past. Kasi hindi niya alam na ako yung kumanta eh. Kundi nung pinarinig sa kanya, nung nalaman niya ako, pumalakpak siya. Pero mo palakpakan ka ng isang superstar. Kaya ang bait-bait ni Ate Guy. Sino sobra. pumalit nung sa music video mo? Si Claudine Barreto ay nangako sa akin. Si Claudine Barreto, nangako siya. Yes, Claudine! Wow, okay. Nangako siya. Pero hindi pa na-shoot yun. Pero nangako siya. Sabi niya sa akin, I will do it, Jojo, for you because I love you. Nabalitaan ko rin yan. Yun ang sabi niya. So you're Claudine, still sikat na waiting sikat for na ngayon Claudine. ha. Waiting. Sikat na sikat si Claudine ngayon. Sa Totoy Bato niya. Okay. So you're still waiting Danny for Mark. Claudine. Wala kang planong maghanap ng iba, if ever? Ay, kasi noon, nung... Si Rose. Pwede si Rose. Si Rose? Baka yun na yung katapusan. Anyway. Kasi di pa pala na-shoot yun yung di pa. supposedly with Ate Guy. Oh, hindi na-shoot yun. na. Hindi na-shoot. So may plano ka pa ba? Yun nga, wala kang planong, if ever, maghanap ng iba. Maganda kasi yung song ni Jonathan, yung Nandito Lang Ako, na unang nagkamera ng airplay. Ang ganda-ganda ng feedback ng tao. So nawala yung music video. Nauna ang music video na ngayong Pasko Ikaw Pa Rin. So still gagawin namin yung video na yun kasi nga sobrang ganda nung composition na yun ni Jonathan. It's an original song na kinompose niya rin para sa akin. Yun. Kaya maganda sana kung may mga susupport rin na mga, alam mo na nakakatulong yun eh. Malaki ang tulong kung halimbawa may mga lalaking celebrities na Actually, sino pa magsusupport. gusto mo makakita? Yan, may naiisip ka. If ever, pangarap mong makakita. Pangarap sa ano? Alam mo, actually dapat ang ang Nandito Lang Ako, ang pinag-usapan ng management namin at saka ni Rams is si Daniel Padilla. Daniel. For the Nandito Lang Ako. Pero super busy yata parang hindi mag-match yung schedule. O, bukod kay Daniel, sino pa? Catherine, diba? sobrang sikat ni Catherine. Sobra talaga, grabe. Sobrang blessed ng taong yan. Napakaganda, sobrang yaman. Grabe. Ayan. Ikwento mo nga, Jojo, yung, di ba si Sharon, paborito mo rin si Sharon, Oh, di Sharon. ba? Oo, Sharon. Sige. Medyo meron kang... Ako ang pinakaunang nag-produce Ayan, ng concert ni Sharon sa Lucena City. Okay? Sobrang idol ko si Sharon Cuneta at mahal na mahal ko si Sharon. Kasi take note, ang aking first song na natalo ako is Mr. Oo, DJ, Mr. 10 years old ka. Oo, 10 years old. So, nakwento mo sa Oo. kanya. Alam niya. Paano mo nakuha si Sharon? Oo. Kwento mo dahil yung ganang kwento ni Jojo. Si Sharon ang nakuha ko for Lucena. Alam mo, pag mahal mo ang idol mo, lahat gagawin mo. Tama naman. Lahat gagawin mo. Whether nabenta ang tickets mo or hindi ko pababayaan ang aking idol. Yan. Okay. Ganyan. Ganun ako. Kasi I want her to be yung To feel special. ganun. Lahat na yun. Kaya Tsaka deserve niya yung deserve ganung niya. ano. Deserve niya. At actually,
pinupuntahan ko yung bahay niya sa Ayala Alabang. Pinupuntahan ko yun doon sa corner na, basta doon sa may corner. Pumupunta ka lang? Hindi, kasi sa Ayala Alabang din Okay, ako. pero So, kumbaga dumadaan ka, sinisilip mo, gano'n. sinisilip ko siya kasi alam Dorina ko, Pineda, ikaw ba yan? nandun. Hindi alam mo, Arguelles. ako hindi makapaniwala kasi yung aso ko na Chow Chow, ang pangalan is Mega. And one night, yung aso kong Chow Chow na yan, nawala sa bahay ko. So, nagulo ang mga security ng village. Nagwala. Ako nasa ng Chow Chow ko, mahal na mahal ko. Natagpuan ng Chow ko dun sa bahay ni Sharon, sa labas ng bahay niya. Logo? Oo! Walang ano yan. Siguro nakikita niya, lagi ka Wala, hindi niya nakikita. Kaya nagtaka kami. Naramdaman ng aso. Paano ka makakapunta sa ganung lugar at doon ka makikita? Di ba napaka, Wait, prophetic ba nalaman ni sa Sharon? ganon? Nalaman ni Sharon yun. Hindi alam ni Sharon kasi yung palang house ay nung panahon na yun, akala ko nandun pa si Sharon. Wala na pala siya doon. Pero nakakaloka, Nakawak-wak no? na siguro. Wala na siya doon. Yun. Kaya ganun ko kamahal si Sharon. Yun. Alam niya. So, ano nangyari sa concert? Wait, oo. Oo. Yung concert na... Natuloy. Natuloy yung concert. Kaya nga hindi ko nga pinabayaan yung concert. I want her to be superstar doon sa occasion na yun. Kaya jump pack ang concert na yun for Sharon Cuneta. Sa Personally, Lucena. nagkakilala naman kayo. Actually, Hindi, you're the producer. You're the very first producer. Ano nangyari? pumunta siya sa hotel ko sa Lucena. Andun siya sa basement siya, doon siya nag-stay, ganun. Hindi, parang hindi niya ako na-recognize, parang ganun. Oh my! Parang hindi niya ako na-recognize. Wala, as in wala. Wala man lang meet the artist and the producer. Walang ganun. Nakakontrata siya sa'yo para Walang ganun. You can ask her. Walang ganun, hindi niya ako na-meet ng So personal. until this very moment, hindi niya kilala, Alam ang hindi niya producer. alam yung kwento na nagpupunta ka sa bahay niya. Hindi ko alam. Hindi niya alam na yung aso mo ay pumunta sa bahay niya. I think, At ikaw ang Ikaw naging producer. unang producer. hindi niya alam na ako ang producer noon. Sino kausap mong nag-handle sa kanya? Yung manager niya si Sandra. Sandra Chavez, ang kausap ko noon. Hindi ka malang pinakilala ni Sandra Chavez. Hindi ako pinakilala kay Sharon. Tapos, Mega, Correct. sa totoo lang. Mega. Hanggang ngayon, di pa kayo nagkikita ni Sharon. You can answer. Pero mahal na mahal ko siya. Talagang favorite ko siya ever Hanggang ngayon, since. Hindi nabawasan. Favorite Hindi. din namin si Shao. Hindi nabawasan yun kasi nga, talagang siya talaga yung favorite ko ever since. Lahat ng plaka nakakamada sa akin noon. So may naka-line up ka rin na i-revive mong kanta ni Sharon. Tinanong ako ng Star Music. Kung mayroon ako gustong song. So parang ang gusto ko yung kanta ni Sharon na pati ba pintig ng puso. Pati ba pintig ng Yan. Yan, parang sana Star Music magawa niyo ng paraan tong kantang to kasi Pero Viva yata ang ano. Viva. baka hindi nila makuha Ako, ayan. Karamihan ng kanta Sharon, ni no? Sharon. Sharon, Viva eh. Mega. Ayan na, Oo, si naku. Jojo. Pero alam mo, knowing megastar, Oo. pag nalaman niya to na maloloka yan na hindi kanya na-meet. Ando siya sa hotel ko, ando siya sa Oh basement. my, Tapos, nag-concert na, andun lahat. hindi ba lang pinakilala, in-acknowledge ang producer? Wala. Tomos, hindi niya alam na ako yung producer nun. Hindi niya alam. My goodness. Yung mga tao mo, hindi ka man lang pinakilala na ito po ang producer namin. Hindi, para lang ako nasa Santabi. Pero okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun Paluin ang basta. mga tao. Kailan ba to? Pinag-uusapan natin na to. Matagal na siya sa 10 Luzon. years ago? 20 years ago? Mga ganyan-ganyang panahon. Pero, hindi mawala sa isip niya yun. Kasi, Siyempre, di ba? jump pack yun. As in talagang siya ang unang nakapuno. Actually, umawas ang tao sa gate. Sa mismong gate ng sumobra. Sa labas ng gate, libu-libu pang tao ang nakapila for her. Siya lang ang artist that time may iba kang mga kinuhang... Marami ako si Paps Fernandez. Na-produce ko rin si Paps, si Nina. Pero after, Eugene Velasquez ano yan? and Ogie. After yun ni Sharon or... Hindi, nauna pa si Nina. So after Sharon na yun. Si Paps after Sharon na yun. Oo. Pero nakilala ka naman ni na Pops, si Nina. Oo, yan. Si Paps, si Nina. Nakilala ako. Pupunta, kung sino pa yung idol mo. Si Sharon diba? talaga. At ang dami Pero mo. hindi ganyan si Shawi. Oo. Inahiya naman ako siguro nung... Kasi Nahiya baka ka, na starstruck, producer. baka ako na
Na-starstruck ako. Parang nahiya ako. Ah. At saka naka-shorts ako noon. Naka-short pants ako naka-shorts noon. ka? Naman. Parang Producer ka, nahiya no? ako. Kasi syempre, abala ako sa hotel. Ang daming siyempre, mga lahat fans, ang asikaso. security, Kaloka, lang nasa kaso. JN, no? Pero alam mo, ang kwento ng buhay mo, ang daming part doon, Sharon. Mula pa lang sa bata ka na kinanta mo ang Mr. DJ. Yes, kaya talagang super. Bukas luluhod ang mga tala. Oo. Ay, okay. Pero ni-remake ko ang kanta ni Julie Vega. Ayan. O, diba? Nabigay sa akin yung Somewhere pagkakataon na yan. Oh, Diyan yun ako, na. nagbigay sa akin ng blessing. Magla-last question na Ah, ako. sige. Dito sa pagre-revive mo ng mga kantang kagaya niyang naka-line up, boy, bakit ba ganyan, etc. Paano mo nilalagyan ng sarili mong tatak, Jojo, yung ganong klaseng song? Kasi mga classic hits ito eh. Oo. Mm. Ang napapansin ng tao dun sa song, pa sa lahat ng rendition ko, para laging merong sa dulong para bang, yung ganon. Parang laging merong ganong hagod. mo. O, yun ang tatak ko, yun ang napapansin nila. Tsaka, kaya nga nagustuhan ako ni Mondel Rosario for Somewhere in My Past. Sabi niya, pag pinakinggan daw sa radyo ang boses ko, madaling ma-identify, may distinct sound. Mhm. Kasi yung hagod yung sa kanta, sa boses o kanta, wala daw akong katulad pang boses na maririnig mo. Nung narinig mo yung di ba, yung parang ngayong Pasko ikaw pa rin, di ba? O, parang iisipin mo sino yung kumanta, identify mo yung artist, hindi mo malalaman kung kanino. But speaking So, of ngayong Pasko, ikaw pa rin, papanood nyo rin dito sa Marites University ang Yes, kanyang performance. performance, yes. Yeah. Oo. Ayan. So, alam mo, napakabonggang chikahan ha. Feeling Natanong ko ko, lang, paano Pasko mo ngayon? Ay, yeah, tama. Ang Pasko ko ngayon, ayun, di syempre nagpapapasko ako sa mga mamamasko. So, mga mas ba tayo? sabay-sabay na tayo. Mamamasko. Merry Christmas! Wala pa sa Hindi mo tayo tono. sabay-sabay. Ano ba yan? Kaya kay Jojo. Ay, Kaya, nako. how do you feel? How do you feel? Ano ka? Are you happy? Are Are you you happy right now? Are you Masayang masaya ako. Ate mo, yung mga... Oo, nanay mo, buhay pa ba? Oo, ang mama ko naman nandiyan lagi, kausap ko. Oo, mga kapatid ko, laging ganun. Basta masayang-masaya ako. Masayang-masaya ako dahil 'di ba, ang daming blessing. Diyos ko, pinagdaanan ko naman. Tatlong nanonood sa akin. Akala ko full pack. Di ba ang kasya sa Heartbeat is 1,000 yata? Oo. Sabi yun, Nakalaki, no? no? Asa na siya? Buhay pa Yun yung pa. manager ko na yun. Buhay pa siya. Pero nagka-connect uli kayo? Or... Hindi na. Yeah, mo na. Pinatawad mo na siya. Oo, I pinatawad guess. ko na. Pero syempre, nakakatatak sa isip ko. Pero at least magandang nangyari. Kasi kung hindi ako dadaan sa stage na yun, wala ako. Totoo naman. Nasa industriya ba siya? Parang. Ay, nako! Ay! Warningan mo nga kami. Parang, ayan. Di ba, Yun. bago tayo magano, may present kami galing. Ayan. At gusto naming pasalamatan si Rodel Fernando Yes. ng Marisol Academy. Oo, Rodel At si Fernando. Onay Sales, of course. Si Mama Onay. Pero dali yata ito mapupunta. Ay, Pero Sorry, dahil- walang Ano ba knickknacks yan? dyan. Ay, naku, walang knickknacks. Kung alam lang. Oo, ang knickknacks ang Yan, number one ito ay dito. galing sa Thank you. Sandbox of Thank Don for real. Yeah. Thank you sa inyo. Thank you, I Sandbox. appreciate ko to. Oo. Bakit magpaalam, Diyos, sa ating mga viewers. Pero bago ka magpaalam, of course, thank you so much. Thank you. At tingin namin, maraming nakpulot, maraming wisdom, at mas nakilala ka ngayon. Yeah, mas ng mga nakilala Marites ka. viewers. Yan mga Marites si Jojo. Yeah. Oo. So alam niyo na kung bakit siya ang sasagipin Yes. ni Dean. Ayan ho, maraming salamat sa inyong lahat, especially Marites University. Thank you so much sa napakasayang pag-guest ko dito sa programa niyo. At sana maulit-muli. Yes, Pagdating ng of mga course. bago kong kanta by Yes. next year. Yes, of Okay? course. At sana po ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa akin. You may follow me po sa Facebook ko, Jojo Mendres, yung pong may 1.5 million followers. Doon na po yun. Kasi dating social media ko, nawala. Nawala po yun. Nanakaw po sa akin yun. So at least meron na po akong bagong social media accounts ko. I'll be doing din ito pong mga content ko for your YouTube. Mag-start na po ang YouTube channel ko. At abangan niyo po lahat po ang mga kantang naka-line up sa akin ng Star Music. Yun po, sana magmahalan tayo at huwag tayong magpadala sa salapi. Yan. Thank Maging you. mabuting Maging tao. mabuting tao tayo. Yun lang ang share natin sa buhay natin.
I love you all. Thank you. Thank you. And Merry Maraming Christmas, of salamat. course. Thank you. Congratulations sa mga Thank you, future congrats. shows. Thank you. Mga Marites, supportahan po natin si Jojo sa mabuting tao at mahusay na manganganta. Thank you. Okay, sabay kasama niyo, Sana Jojo. ngayong Pasko. Ngayong Pasko. Ikaw pa rin. Meron Thank doon, you. basta panoorin nyo. Yes. Thank you. Okay, mga Marites, babalik po ang Marites University!